sa buto. Sampung araw matapos ang pagputok ng Bulkang Kanlaon, nadiskubre ang Tephra Fall o maliliit na bato na ibinuga po ng bulkan. Sabi ng mga eksperto, nangangahulugang naging malakas umano ang pagsabog ng bulkan. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Eileen Pedreso ng GMA Regional TV1, Western Visayas. Eileen? Connie, bukod sa mga abo, kinumpirma ng Canlaon Volcano Observatory na may mga nadiskubre silang maliliit na mga bato na ibinuga ng Bulkang Kanlaon dito sa La Carlota City sa Negros Occidental. Tephra Fall ang tawag dito ng PHIVOLCS. Delikado raw ito sakaling maapakan dahil matigas at magaspang kapag hinawakan. Nangangahulugan din umano na malakas ang naging pagsabog ng bulkan dahil na rin sa mga batong kasama nito. Batay naman sa monitoring ng PHIVOLCS sa nakalipas na 24 oras, isang volcanic earthquake lang ang naitala ng bulkan. Patuloy rin sa pagbaba ang parameters ng bulkan kagaya ng seismic activity nito. Pero huwag daw itong ipagwalang bahala dahil hindi ito nangangahulugan na wala ng posibilidad na muling pumutok ang Mount Kanlaon. 10 araw matapos pumutok ang Mount Kanlaon, patuloy pa ring nadadagdagan ang mga inililikas na residente sa La Castellana. Ayon sa tala ng LGU, nasa 5,000 evacuees na ang pansamantalang namamalagi sa mga evacuation center sa bayan. Maliban kasi sa mga residente mula sa 4-kilometer permanent danger zone ng bulkan. Isinailalim rin sa forced evacuation ang mga residenteng nakatira malapit sa mga ilog at sapa kung saan dumadaloy ng tubig na may dalang lahar. Pinangangambahan naman ng LGU na kung sakaling tumaas sa Alert Level 3 ang Mount Kanlaon, maaaring magsasagawa na ng mass evacuation sa buong bayan. Samantala, Connie, patuloy pa rin ang ibinubugang sulfur dioxide o asupre ng bulkan na umaabot pa rin sa 2,000 tons bawat araw. Connie? Kamusta naman yung mga evacuee? Yung may mga kinakailangan pa ba silang mga supply dyan? Base na rin sa mga nakausap natin, Connie, okay naman o mabuti naman ang kanilang kondisyon at ang mga kailangan nila binibigay naman ng LGU at patuloy rin ang mga dumadating na tulong para sa kanila, Connie. Yung ating supply ng tubig, kamusta? Hindi ba naapektuhan ng lahar? Ginagawa ng paraan ng LGU, Connie, na maibigay ang pangangailangan ng mga evacuees, partikular na ang pangangailangan o ang supply ng tubig. Connie? Maraming salamat, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV1, Western Visayas. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.